everyone! Welcome back sa aking podcast. Ito po si Mauj na madaldal. Welcome sa episode 8 ng aking Ito Na, ang Chika Ko Podcast. Sa mga bago po dito sa podcast ko, welcome po kayo kung gusto nyo ng taong kikwentuhan kayo, chichikahin kayo ng kung ano-ano. Iba't ibang klase ng categories ay andito po ako para sa inyo. Yeah! Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Hello po! Kumusta ang lahat? Kumusta ang everyone natin dyan? Sana okay lang kayo at sana nakakakain kayo more than 3 times a day, no? Kung kayo naman ay OMAD, sana naman healthy ang inyong mga kinakain, no? Ang dami ko namang mga sinasabi. Basta bahala kayo sa buhay niyo kung ano mang gusto niyo. Pero ito na nga ako, magsisimula na tayong mag-podcast kasi ayun naman yung gusto niyo. So, siyempre, simulan na po natin ang ating first program kung saan magbabasa po tayo ng mga chikret-chikret ng mga tao-tao. Handa na ba ang lahat? Simulan na po natin ito. Ang ating first chikret for today's podcast ay pasintabi sa mga kumakain. Pagkabasa ko pa lang, may nabasa agad akong tae. So, pasintabi po. Tinikman ko, kadiri. Tinikman ko yung tae ng kapatid kong 5 months old. At ngayon, walang nakakaalam. Kadiri. For our second secret ay trigger warning po. One time, binayaran ako ng tito ko na can is tutin niya ako nung 16 years old ako. At pumayag ako kasi 10K ang binayad niya sa akin. Saka need ko talaga ng money nun. I hate my father since I was 5 years old. I had a trauma sa kanya. I'm 18 years old now and habang tumatagal, mas nagiging close siya sa akin. I have father issues. Ngayon, mas napapalapit ako sa papa ko, pero I think it's too late na kasi I feel so uncomfy. Natakot na ako kumanta sa harap ng madaming tao kasi nung bata ako, hindi nila ako pinapakanta kahit gusto ko naman, tapos minsan inaasar nila yung boses ko. Umiiyak ako gabi-gabi kasi ako lang ang nagha-handle ng problem ko. Hindi ko man lang nasasabi sa parents ko kasi 2 beses ko nang gustong mawala. Tinusok ko ng lapis yung kaklase ko kasi inaasar ako. Akala nila na konsensya ako sa ginawa ko pero tuwang-tuwa ako sa ginawa ko sa kanya. Bakit ako tumatawa? My cousin, ito na naman tayo, trigger warning. My cousin took advantage of me when I was a kid. Paulit-ulit niya akong kinikis, kapalit ng tablet niya. Wala kasi akong gadget noon kaya gustong-gusto ko manghiram palagi sa kanya. Of course, pumapayag ako kasi wala din naman akong idea sa ginagawa niya sa akin. Sinipa ko po ang radyo sorry. Sinipa ko po ang radyo ng aking lola kasi natalo ako sa ML. Naiinis talaga ako kay mama kasi napaka-second the emotion niya pag pinapagalitan ako ni papa para lang hindi sila mag-away. Funny how one situationship from October can still make me wonder kung anong nangyari kung pinush natin hanggang dulo. Very good ako. Hindi ako masyadong nag-react sa mga chikret natin. Wala akong masyadong dinaldal kasi alam niyo na, pinipigilan ko talagang magsalita or magbigay ng reaksyon sa mga chikret kasi alam kong nag-trust kayo sa akin. Grabe yung nag-trust kayo sa akin na i-share. Ngayon, pinagkakatiwalaan niyo akong i-share ko din sa iba. Kaya thank you sa tiwala. Pero alam niyo yon, kailangan talagang hindi muna tayong mag-react. Kahit gustong-gusto ng utak kong mag-react talaga na sabihin lahat ng insight ko. Pero pinipigilan ko. Kasi ayokong may masaktan pa. Pa.
Basta yun na yun, guess yun na yun. Ang hirap mag-explain na sa libra ha. Alam nyo na yan, malalaki na kayo. Kaya naman simulan na natin ang ating chika-chika ngayon. Proceed na tayo sa ating main event. Nabasa ko na ito. Iti-chika ko na sa inyo. Kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. This chika is from Nyx. So ito, sabi niya dito, ang gulo daw ng love life niya. Simulan natin sa love life. So itong si Nyx, nag-OJT siya sa isang restaurant. Siya kasi ay isang culinary student. 2 weeks bago siya umalis sa OJT niya, merong na-hire na isang lalaki. Itong lalaki na to ay pangalanan na lang natin sa pangalang Chururut. Ito daw si kuya ay gwapo, mabait, mestizo, matangkad, at madali daw siyang makaklose. So sobrang ganda daw ng humor ni kuya. Pero may pagkaburaot daw siya. Pero okay lang naman, wala naman daw problema. Sobrang close daw nila to the point na pati yung mga co-workers daw nila ay inaasar daw silang dalawa. Siya naman, itong kilig na kilig as in parang nahulog ang puso ko sa'yo. Ganon. Dahil sa personality ni kuya. Plus gwapo pa, di ba? So ngayon, nahulog na siya. Tapos hanggang sa lagi nga silang inaasar, ganyan. Nalaman niya na itong si kuya ay may ka-live-in partner pala. So ngayon, umiwas siya. Sabi niya sa sarili niya na, ay, hulo, kakaloka to. Bakit ganito makipag-usap sa akin to? Bakit ganito bakit ganito siya makitungo sa akin? May ka-live-in partner pala siya. Nakakaloka naman to siya. Bakit ganyan? Meron siyang alam mo yun, crush niya itong si kuya. Pero tinanggal niya na sa utak niya na gusto ko siya. Ayoko na dapat sa kanya kasi may ka-live-in partner na siya. Hindi dapat ako maghihimasok sa isang relasyon at ayokong maging kabet. Ganon ang kanyang eksena. Tapos, nung umiwas na siya, para daw siyang na-heartbroken. Para daw, ang sakit-sakit daw sa puso. Kahit hindi naman naging sila, napaka-OA, di ba? Kahit naman hindi naging sila, na-hurt daw siya. Pero at the same time, mas gusto niya ding lumayo na lang. Ayun na nga, fast forward tayo. Ito na, dumating na yung araw kung saan matatapos na siyang mag-OJT. Ang schedule niya kasi sa OJT niya ay parang hanggang 6 p.m. lang. So ngayon, nasa mid-shift siya. So ngayon, itong si Kuya mo Chururut ay pang-closing shift naman daw siya. Parang 1 p.m. to 10 p.m. ganyan. So ngayon, sinabihan daw siya ni Kuya Chururut, magpa-closing ka na sa last day mo, bilis na para sabay parehas tayo ng schedule. Sabi daw niya, ayoko, at saka naka-fix na yung schedule ko, okay na ako doon. Sabi naman daw ni Kuya Chururut, wala na, nakausap ko na yung manager natin, pinayagan ka na niya. Nagulat daw siya kasi, hala, bakit naman to nangingialam ng schedule ko? Pero wala siyang nagawa, pumasok na lang daw siya ng 1 p.m. to 10 p.m. Pagpasok niya, may dala-dala daw siyang pizza, may dala-dala daw siyang mga, alam mo yon, pagkain, pati mga donuts, para daw sa mga staff doon sa pinag-OJT-han niya. Kasi, masaya daw mag-OJT doon kaya gusto lang daw niyang magbalik kahit papano nang makakain para sa kanila. Hanggang sa iba daw talaga yung feeling niya that time. Yun daw yung parang pinakamasayang shift niya sa buong OJT experience niya. Sabay silang kumakain. Tapos, itong si Kuya mo Chururut, palagi daw kasi siyang umiinom sa tumbler niya, umiinom sa straw niya. So, parang nag-i-indirect kiss sila. At palagi daw niya yung ginagawa. Hanggang sa, ayun nga, nalaman niya na may ka-live-in partner, ganyan. So, umiiwas siya. Pero nung araw ng last day niya, ganun daw, kakulit itong si Kuya Chururut. Sabi niya, painom naman ako sa sa inumin mo. Sabi niya, ayoko nga. Pero ang kulit-kulit ni Kuya, kinuha niya pa din daw yung inumin at uminom daw siya doon sa straw. Sobrang, parang sa parang yung loob-loob niya, kinikilig siya, pero hindi pwede siyang kiligin kasi nga may jowa nga yung kanyang kausap or yung si Kuya Chururut. Ganyan hanggang sa, ayun na, natapos na ang OJT niya. Fast forward ulit. Ayun na nga, kahit wala siyang OJT, pumupunta pa din siya doon, nagbibigay ng pagkain. Tapos, every time na pupunta siya doon, yung mga coworker daw nila, yung mga coworker niya, sinasabihan daw siya na, ay wala dito si Chururut, nandun sa loob, busy, hindi mo ano-ano. Parang palagi daw ang bukang bibig ay si Kuya Chururut, kahit hindi naman daw niya tinatanong.
So ngayon, fast forward na naman po tayo. Nalaman ko na ang pangalan ni Kuya. Si Kuya pala ay hindi si Chururut, siya pala si Clock. Ang pangalan pala ng lalaki ay Clock. Sorry guys. At sorry din dun sa sorry din dun sa nag-send nung chika ha. Clock pala yung pangalan niya. So si Clock, di ayun na nga. So palagi nga siyang inaasar, ganyan na, uy wala dito si Clock, hanap mo ba si Clock? Naku, nandun sa loob si Clock, eme-eme, ganyan-ganyan. Alam daw kasi ng mga coworker niya na patay siya kay Clock before. Parang hanggang ngayon pa rin naman, pero ayun nga, pinipigilan niya nga yung feelings niya kasi nga may jowa nga si Clock. Hanggang sa ayun na nga daw, napadalang na daw yung punta niya doon sa pinag-OJT-han niya na restaurant. Kasi nga, since tapos na nga siya mag-OJT, tapos meron na din siyang work, so hindi na siya masyadong nakakapunta doon. Tapos dumalaw siya noong October 2024. Pagdalaw niya doon, nalaman niya na nag-quit na pala or hindi na doon nagtatrabaho si Clock sa restaurant na yon. So ayun, hindi na daw sila ulit nagkita ni Clock. As in, wala na talaga. Hindi na sila nagkita, pero friend daw sila sa Facebook. Pero hindi naman daw sila nagchat-chat doon. Hanggang sa naka-move on na siya kay Clock, wala na kahit anong balita kay Clock, wala na siyang idea. Hanggang sa nagkaroon siya ng boyfriend, ito si Nix, nagkaroon siya ng boyfriend at 2 months preggy na siya. So ano na siya, buntis. 2 months na siyang buntis. Hanggang sa biglang may nagchat sa kanya. Si Clock. Minessage siya ni Clock. Napag-usapan nila na itong si Clock ay may gusto pala dito kay Nix. Kaso hindi daw makaamin itong si Clock kasi nga torpe daw siya. Sabi naman ni Nix, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kasi gusto din kita nung mga panahon na yun. Kaso it's too late kasi pregnant na ako, te. Ano pa, may jowa na ako. Ikaw may jowa ka dati, tas ngayon wala kang jowa, bigla kang aamin sa akin. Ano na? Hindi nagkatagpo yung ano natin, pagmamahalan nating dalawa. Ibig sabihin, wala, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ganyan, so edi, pregi-pregi nga siya. Hanggang sa everyday daw nagchat-chat itong si Clock. Wala daw palya. Tapos, nire-replyan niya naman daw. Siguro na wala ng time ito si Clock, hindi na siya nagchat. Pero tuwing may event, Christmas, birthday, alam mo yun, every may occasion, palagi daw siyang nagchat-chat dito kay Nix. So, ayun na lang daw yung pag-uusap nila sa Messenger. Hanggang sa nag-break na daw sila ng kanyang boyfriend. Dahil sobrang toxic daw talaga ng boyfriend niya at hindi niya daw talaga carry. Ayun nga daw, Independence Day 2025, nag-break daw sila ng kanyang boyfriend. Araw ng kalayaan daw sila nag-break. Ayun, malaya na daw siya. Kaso, hindi na daw ulit nagme-message sa kanya si Clock. Tapos, nakakabitin itong kwento niya kasi hanggang doon na lang yon. Sabi niya dito, bibigyan ko na lang po kayo ng part 2 kapag meron na pong usad. Ala, ewan ko sa'yo, be. Bahala ka sa buhay mo. Pero hanggang doon na lang po yung chika niya. Nakakabitin, pero tapusin na lang natin kung nyari. Nag-meet sila ni Clock sa Singapore. Hindi, hanggang doon na lang talaga yung kwento niya. Pero kung gusto niyo daw ng part 2, mag-comment na lang kayo. Siguro mababasa niya naman yon. Di, send niya na lang ulit sa akin. Bahala na si Batman talaga. Okay? Hanggang doon na lang daw. Adios. Maraming salamat sa pakikinig ng chika niya. Kakabitin? Kakainis. Ano ba yan? Pero, kailangan na nating mag-proceed sa ating next na chika. So, this chika is from Valerie. Meron daw siyang friend na hindi niya alam na isa palang pedophile. Ayun! Ito kasing si Valerie ay mahilig maglaro ng Roblox. Pero matanda na siya ha. Isa na siyang adult. Pero naglalaro pa din siya ng Roblox. So may na-meet daw siya sa Roblox na guy. Mabait daw talaga, as in sobrang bait. Lagi niya daw nakakalaro, ganyan. Hanggang sa dumating na sa point na inaya niya sa bahay niya itong kausap niya or kalaro niya na lalaki. So, andun na. Nag-stay daw itong lalaki na to sa bahay niya for 3 days. So, ngayon, ayun na, nag-stay na, laro sila Roblox, masaya naman daw nung una, okay naman daw talaga.
Tapos, nung nakatulog daw sa sofa, yung friend niyang guy, napansin niya daw na hindi daw nakalock yung cellphone at may nagno-notif daw. Di niya daw masyadong pinansin nung una. Pero na-curious siya, tinignan niya yung cellphone nung friend niya. Ito sobrang chismis. Pagkatingin niya ng cellphone, merong Discord app. Doon daw sa Discord na yon, meron daw dong almost 50 plus na babae na nagme-message sa kanya. Ang una daw niyang nabasa ay ganito: "Gusto mo ba makita yung body ko, baby?" Tapos nung nag-scroll siya, sunod-sunod daw, ang dami niya daw nakitang nude pics. As in, iba't ibang klaseng nude ng babae. At ang malala dito, maraming minors. Nakakagigil. Nakakagigil. Ngayon, chinek niya naman daw yung messenger ni kuya. Pagka-check niya daw ng messenger, puro lalaki naman daw ang kausap. At marami din daw minors. Plus, puro nakahubad din daw at puro dick pics. Ang lala, gulat na gulat daw siya. Parang, ito yung pinatira ko sa bahay ko for 3 days. Pucha. Mali. Ngayon, di pa siya nagpatinag. Chinek niya yung gallery nung cellphone ni kuya. Pagka-check niya, nakita niya yung mukha niya. Pero, AI nang nakahubad. Diyos ko po, dun siya parang nanginig at sobrang kinakabahan kasi never akong nag-send sa kanya nang nakahubad ako. Pero bakit may picture siya nang nakahubad ako? This is very alarming. Very, very, very alarming. Yun daw, ginising niya daw si kuya, sabi niya may emergency, umalis ka na dito sa bahay ko ngayon. Hindi niya daw inamin na nakita niya kung ano man yung nandun sa cellphone. Ang ginawa niya, in-screenshot niya daw yun lahat, tapos sinend niya sa sarili niya, binlock niya yung account niya doon sa cellphone ni kuya, as in block lahat, social media, number, pati yung sa laro nila na Roblox. Binlock niya daw yung account niya, in-screenshot niya lahat ng mga pwedeng, tawag dito, pwedeng i-report sa police, tapos pinaalis niya si kuya nang hindi nalalaman yun ni kuya. And sana magkaroon daw ng hustisya man lang kasi sobrang hindi daw talaga appropriate yung mga ginagawa nung kausap niya. At buti na lang daw ay hindi daw siya napahamak kasi grabe daw yung tiwala na ibinigay niya. Kakaloka, te. Diyos mio, Maria. Bakit? Alam mo, nakakagigil yung mga ganyan talagang mga lalaki, no? Diyos ko, may balik talaga sa inyo yan, sinasabi ko sa inyo. Let's proceed sa ating next na chika. And this chika is from Sam. Si Sam daw kasi, nung siya ay bata, palagi daw siyang inaaya ng mama niya na pumunta sa office nila. Since wala naman daw mag-aalaga sa kanya sa bahay, edi sumasama na daw siya sa mami niya. Bata pa daw siya nito. Mga 6, 7, 6, 7, mga 8 years old, ganyan. Basta bagets na bagets pa. So ngayon, sabi sa kanya ng mama niya, dito ka muna ha. Ayan ang mga co-workers ko. Tapos, wag kang papasok doon sa pangatlong door wag kang papasok doon sa pangatlong door ha. Sabi daw ng mama niya. Kasi siguro doon daw ata yung boss niya, hindi ko alam. Basta hindi niya pinapapasok yung anak niya doon sa pangatlong pintuan. Di ayun na nga. Sabi ng nanay niya, kaya mo bang maiwan dito? Upo ka lang dyan, may pupuntahan lang si mommy. Sabi niya naman daw, okay po, pwede sama. Hindi ka pwedeng sumama kay mami, may pupuntahan nga lang ako. Mommy, please, sama na ako. Hindi ka nga pwede sumama, dyan ka lang. Okay po. So, di ayun na nga, nandun na siya, nakaupo lang siya doon. Tapos, umalis na yung mommy niya, may pinuntahan. Siyempre kasi office work at saka office hours.
So ngayon, naiinip daw siya. Ang tagal daw ng nanay niya. Sabi niya sa sarili niya, ano ba naman yan? Tagal-tagal naman ni Mami. Gusto ko nang makita si Mami. Gusto ko andito lang si Mami. Katabi ko lang si Mami. Ganyan-ganyan daw siya. Ngayon, lumabas daw siya. Paglabas niya, binilang niya daw yung pinto. 1, 2, 3. Baka nandito si Mami. I-check ko nga. Ngayon, pumunta siya doon sa door number 3. Binuksan niya yung pinto. Pagbukas niya doon ng pinto, nakatulala lang daw siya, hindi daw siya makagalaw kasi gulat na gulat daw siya sa nakita niya. Ang nakita niya ay nakaluhod ang isang lalaki at nakatayo naman ang isang lalaki. Gulat daw siya kasi tapos nakahubad daw sila. Ang unang pumasok sa isip niya, bakit hindi sila nag-lock ng pinto? Ito ba yung sinasabi ni Mami na wag akong pumunta sa pangatlong door kasi ganito yung makikita ko? Sobrang traumatic daw ng experience niya hanggang sa yung dalawang lalaki daw, bigla daw nagulat kasi nga nagpakita siya. Mabait naman daw yung dalawang guy. Sinabihan siya na, ay, bakit ka nandito? Bakit ka pumasok dito? Naku, pasensya ka na. Sorry, nagsusorry daw sa kanya yung dalawang lalaki. Tapos, ngayon, sinabihan din daw siya na, huwag mong sasabihin kahit kanino yung nakita mo, ha? Ganyan-ganyan. Ganaganon daw siya ng mga lalaki. Siya naman daw parang, opo. Ngayon, hindi niya daw talaga yun sinabi kahit kanino. Pero nung lumaki na siya, nagkaroon na siya ng parang pag-iisip, malaki-laki na siya ngayon, ikinuwento niya daw yun sa mami niya. Sabi daw ng mami niya na, sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dun eh. Alam pala ng nanay niya. Akala ko alam niyo yung unang binasa ko to, akala ko yung nanay niya, yung nandun sa loob ng door number 3. Yung pala ibang tao. So, sobrang kinakabahan ako. Diyos ko, hindi pala. Dalawang lalaki pala. Tapos ngayon, kapag pinag-uusapan daw nila ng mami niya, tawang-tawa na lang daw sila. Ayun. Pero at least dun sa dalawang lalaki, mabait sila, ha? Mabait daw, as in, wala daw siyang masabi. Sobrang bait. Malamang nakita mo, lang ipagkalat mo yan sa office, di ba? Pero parang kalat kasi alam ni mami. Anyway, ang dami nating chinichika. Let's proceed sa ating next na chika. And this chika is from Jester. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na na-chika ko na po ito sa live. Pero kung hindi ka nakapunta sa live ko or nakanood ng live ko, okay lang naman po yan kasi ichichika ko na po ito ulit. Nabasa ko na ito, na-chika ko na to nung live, pero ichichika ko ulit sa inyo kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Si Jester kasi isa siyang lalaki. Okay. At ang mga tropahan niya talaga ay mga, alam mo yun, mga boys at the back. As in, matitigas ang ulo, mga kupal, ganyan, loko-loko. At that time, wala daw pasok. So ngayon, tumambay sila sa labas, lumabas silang lahat. Habang nasa labas daw sila at nakatambay, may nakita daw silang bal-is-ew. Baliw. Tapos, itong bal-is-ew daw, medyo hindi daw alam kung ano talagang ginagawa. So ngayon, napag-isipan nilang interviewin. Wala naman daw silang ginawa dun sa baliw, hindi naman daw nila niloko, pinagtripan o kahit na ano. In-interview lang naman daw nila. Parang kinausap lang, ganyan. So ngayon, sila magtotropa, usap. Lalaki itong baliw, ha. Tapos ngayon, in-interview nila, kuya, kumusta? Okay ka lang ba? Kayo kunyari yung baliw. Okay lang kayo? Okay lang. Maya-maya daw, habang nagtatawanan daw sila at nag-e-enjoy daw silang makipag-usap sa baliw, yung baliw daw, hinawakan daw yung muka nung kanyang tropa, as in, kapit na kapit, ganito. Tapos, sobrang nanggigil daw, hinalikan daw nung baliw. As in, ang tagal daw nung kiss kasi, alam mo yung tension sa kamay? Ganun parang, ganon ang lala ng kiss. Kiss na gulat daw sila na, huy. Yung tropa daw niyang lalaki, napabalikwas daw na, huy, kuya, Tapos after daw nun, umalis na daw sila kasi na-trauma daw yung tropa niya. Na-trauma. Parang hindi daw ine-expect na ganun yung mangyayari. Parang
Tol, lakas niya ako, tol. Hindi naman yun yung gusto ko eh. Gano'n. Kasi kapag huwag nyo na kasing pansinin, hayaan nyo na lang kasi sila. Bakit kasi? Sabihin natin, wala kayong ginawang masama, hindi nyo naman pinagtripan, okay naman kayo. Pero, nabigyan nyo ng atensyon. Ngayon, binigyan din kayo ng atensyon. Kaya ayan ang balik sa inyo. Kukulit nyo ayan. Ang tagal daw nung halik parang 5 seconds with full tension as in kiss na kiss daw talaga. Ayun lang, sabi ni Jester. Thank you so much, Jester, sa chika mo na yon. Taon-tawa talaga kami nung live niyan, talaga. Sabi ng girlfriend ko, dapat daw hindi sila tinatawag na baliw. May mental illness. Kasi, yun kasi yung nasa chika niya eh. Ang ating next na chika po ay horror chika. Na-chika ko na din to sa live ko, pero since, alam mo yun, nagustuhan ko siya, di chika ko na din dito sa ating podcast para naman forever nating makikita or mapapanood. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. And this chika is from Bea. Si Bea ay isang grade 11. Si Bea ay isang grade 11 student. Nasa Catholic school daw siya nag-aaral. Ngayon, meron siyang best friend na nagngangalang Ria. Ria, may pangalan. Lagi daw silang magkasama ni Ria sa classroom, sa canteen, library, pati sa pag-uwian, lagi silang magkasama. Kasi nga magkaklase sila at saka parehas din silang honor students. May hilig daw sila kumain at sabi daw ng iba, maganda raw sila pareho. Wow! Give ko sa inyo yan. Halos lahat daw talaga ng ginagawa nila sa school ay tandem sila. Pero simula nung nangyari yon ay parang nagbago daw ang lahat. Ito na nga yung nangyari. Thursday, maulan. Malapit na daw ang exams nila at gabi-gabi daw silang umuuwi galing practice. Para daw sa kanilang school presentation. Tahimik daw ang buong campus that time. Yung iba daw nasa hallway, tapos as in medyo, na din yun, gabi na din yun, maggagabi na, ganyan. Sobrang tahimik ng buong campus, naka-off na daw yung ilaw sa ibang mga hallway at naka-off na daw ang ilaw sa loob ng chapel. Ngayon, bigla daw si Bea, ngayon si Ria, bigla daw nagsalita. Sabi daw ni Ria, Bea, samahan mo naman ako sa CR sa 3rd floor, dali na iihina ako. Dagdag ni Ria, dali na, ang sakit talaga ng tiyan ko tara na. Sabi niya naman daw, ano ba yan? Bakit sa 3rd floor pa? Dali na kasi, samahan mo na kasi ako, tara na. Hanggang sa umakyat na nga daw sila sa 3rd floor. Tapos, wala daw tao doon sa 3rd floor na yon. Rinig na rinig lang daw nila yung tunog ng ulan at saka tunog ng electric fan. Habang naghihintay daw siya sa labas ng girls' restroom, may naamoy daw siyang sobrang baho. Na-realize niya siguro na ano ba naman to si Ria. Dito pa talaga tumae, kaya siguro gusto niya dito tumae kasi, walang tao. Pakabaho, sobrang baho talaga. So ngayon sumigaw siya. Sabi ni Bea, Ria! Psst, bilisan mo! Tapos, wala daw sumagot. Napansin niya daw na bukas yung pinakadulong cubicle. Dahan-dahan daw tong gumalaw kahit walang hangin. Kahit walang bumubukas ng pintuan, bumukas daw siya. Gumalaw daw. So parang nag-creak siya, yung parang gumanon daw. So ngayon, nagsalita siya. Sabi niya, Ria? Tapos, bigla daw may tumulo na dugo sa pinakadulong cubicle. Gulat daw siya kasi, bakit tumutugo? Oh my God, si Ria, anong nangyari kay Ria? Nanlamig daw yung buong katawan niya. Tapos lumapit daw siya ng dahan-dahan. Sabi niya, Ria, huy, tama na yan. Tapos, pagtingin daw niya sa ilalim ng pinto, may 2 paa. Pero, nakabaliktad. Alam niyo yon, yung sakong nasa harap. Tapos, napaatras daw siya agad. Tapos, bigla daw siyang may narinig na boses sa likod niya. Sabi, Bea! Tapos napalingon siya, Huy! Be! Ria? Sabi niyang ganun. Tapos sabi naman daw ni Ria,
kanina pa ako nasa labas, Tay, nahanap kita, nandito ka lang pala? Sino ba yung kinakausap mo dyan? Sabi daw ni Ria kay Bea, sabi niya daw, Te, di ba nagpasama ka sa akin dito sa CR? Tapos sabi niya naman, ha? Galing akong kantin, ito nga bumili ako ng french fries. Te, hindi ikaw yun? Akala ko ikaw yun, te. Bigla daw silang natakot at tumakbo daw sila papunta sa chapel. Takbo daw sila as in tumigil daw yung mundo niya, dahan-dahan daw tumigil yung mundo niya, ganyan. Tapos tumakbo daw sila. Pero bago sila tumakbo, nakita niya na biglang wala ng dugo, tapos wala ng paa doon sa ilalim ng cubicle. Doon daw siya, ayun pala yung nangyari. Doon daw, sorry, ang gulo-gulo na, pasensya na. Ulitin natin. Ayun nga, di ba, ano na siya, kinausap na siya ni Ria. Uy, charurot, ganyan. Tapos, ay, akala ko ikaw yung nandito, kami. Hindi, galing nga ako sa baba, galing ako ng kantin, bumili ako ng french fries. Tapos pagkatingin niya daw, nakita niya daw na wala ng dugo, tapos nakasara na yung cubicle, tapos yung paa, nawala din daw. Doon daw tumigil yung mundo niya, doon daw siya mas kinabahan at sinabi niya kay Ria na kailangan na nating umalis dito, tumakbo na tayo. Tumakbo daw sila papunta ng chapel. Di ba, yung ibang hallway doon, sarado na yung ilaw kasi nga gabi na, tapos sarado din yung ilaw ng chapel. Pero doon sila pumunta. Pagpunta daw nila ng chapel, meron daw silang nakitang naka-uniform at mahaba ang buhok. Yung babae daw na yon, mas lumilinaw daw yung muka habang papalapit sa kanila. Habang papalapit daw yung babae, mas nakikita niya daw nang malinaw yung muka nung babae. Tas nakayuko daw ito. Tapos wala siyang mata at saka putol daw yung panga. Suot daw niya yung old uniform ng eskwelahan nila. Sabi niya dito, yung uniform na daw na yon ay hindi na daw ginagamit noong nalaman nila na may estudyanteng nagpakamatay noong 1998 na nagngangalang Rosel. Tapos nag-flash daw sa isip niya yung old class picture na nakita niya dati sa library. At ayun daw yung muka nung Rosel. Tapos ngayon, kinaumagahan daw, nasa chapel pa din sila at nakahiga. Siguro nakatulog na sila doon, hindi nila namalayan, ganyan. Tapos, kwento daw nila yun kay Father, dahil nasa Catholic school nga sila, di ba? Kinuwento niya kay Father, kinuwento niya sa mga teacher nila, pero hindi daw naniniwala yung mga teacher nila at si Father. After daw nun, sabi niya dito, hanggang ngayon, natatakot na kami ulit bumalik sa CR, sa third floor, at sa chapel. Huy, grabe. Kakatatot. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. Napapansin nyo ba guys na naka-hoodie ako ngayon? Kasi nilalamig ako eh. Mga nakaraang podcast ko, laging nakasando hanggang sa nag-t-shirt ako last episode. Tapos ngayon, di ko na kinaya. Nag-jacket na ako. Wala lang. Share ko lang naman. Bakit ba? Anyway, mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Ito, so, super quick lang ng next na chika natin. This chika is from Chururot. Sabi niya sa akin dito, nag-order daw sila sa isang fast food ng pagkain. Kasi kakain na sila. So ngayon, chinek niya daw yung kanyang phone. Ay, nandyan na pala si Kuya Ryder. Okay, sige. Punta na ako doon para kunin yung order ko. Pagpunta niya doon, kinuha niya yung order niya, binigyan niya ng 500 pesos si Kuya. Sabi niya, Kuya, keep the change po. Ang saya-saya daw niya. Tapos, si Kuya naman din daw ay nakangiti daw sa kanya. So, ngayon, sabi niya, yes, ayos. Nabigyan ko ng tip yung rider. Ang saya-saya naman. Ang saya-saya makapagbigay ng, alam mo yon, ng konting tulong sa mga rider natin ngayon. Lalo na tumataas ang presyo ng gas, di ba? So, ngayon, masaya siya na nakapag-abot siya ng kahit konti. Ngayon, chinek niya na yung kanyang resibo. Pagkatingin niya ng resibo niya, 507 pesos. Yung
yung presyo ng kinain niya. Gulat siya, sabi niya, shit, kulang pa pala yun. Pero sure na sure siya na bago niya i-check out or i-place yung order niya, nakalagay doon 493 pesos. Nagulat daw siya na pagka-check niya ng resibo, 507 Sabi niya, hulo, nakakaya naman kay kuya, nag-abono pa siya ng 7 pesos. Ano ba yan? Maliko. Sorry. Hindi pala yung totoo, kuya. Pasensya na po pala. Hindi pala keep the change. Naku, ako pala dapat magbigay pa sa inyo ng kulang ko. Si kuya na din naman daw kasi. Nakangiti pa at ang saya-saya daw ng ngiti kasi nga alam niyang sobrang binigay niya. Kulang pala. Anyway, ayun po. Paalala lang po sa ating mga sa ating lahat na umu-order online na i-make sure po natin na mas okay pong sumobra kesa magkulang ang binabayad natin sa mga rider. Nakakahiya naman po sa kanila at nagtatrabaho sila ng maayos at marangal, di ba? So sana bumawi ka man lang dun sa rider, te. Nakakaloka ka naman. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. Nabasa ko na ito, ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. This chika is from Shay. Talaga namang mainit-init to at talagang feeling ko magugustuhan nyo itong chika na to dahil mga chismosa kasi kayo. Ito na nga ang chika ni Shay. Si Shay kasi, meron siyang boyfriend for 1 year and 3 months. Kaso, nag-break sila. Dahil cheater itong si kuya mo. Yung ex-boyfriend niya, cheater. Galit na galit siya. As in, grabe. Nalaman niya na yung kabit pala niya ay 3 buwan na silang magjowa. Tapos, 3 buwan na din siyang niloloko. So, parang grabe. Grabe yung yung inis niya talaga na parang ang dami niya ding iniisip. Parang ngayon, nagsa-self-doubt siya na, ano ba? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Hindi ba ako maganda? Mga ganun yung mga naiisip niya. Bakit kailangan niya pang maghanap ng iba? Mga ganyan. So ngayon, naisipan niyang gumante. Sabi niya, hindi pwedeng hindi ako makaganti dito sa aking ex-boyfriend. Naiinis ako eh. Gusto kong maramdaman niya yung inis ko sa kanya. Gusto kong yung selos na naramdaman ko, gusto kong maramdaman niya din. Ganon siya. Talagang Talagang gigil na gigil siyang makabawi. Pumunta siya ngayon doon sa bahay ng kanyang boyfriend. Pagpasok niya sa ex niya. Pagpasok niya Pagpasok niya daw doon sa bahay ng kanyang ex, wala daw doon yung kanyang ex. Sabi niya, saktong-sakto. Wala dito yung ex ko. Mas makakabawi ako sa kanya. So ngayon, nandun siya hanggang sa nakita niya yung kuya ng ex niya. Yung kuya ng ex niya, kalmado lang na nakaupo sa sofa. Tinabihan niya daw. Tapos, maya-maya daw, bago pa pumasok yung kanyang ex-boyfriend, hinalikan niya daw ang kuya ng kanyang ex. Talaga naman daw halik kung halik. So ngayon, pumasok na daw yung ex niya at nakita daw silang dalawa. Yung ex niya daw gulat na gulat. Pero sa utak niya daw, ito na, nakabawi na ako. Magselos ka ngayon. Pinatos ko yung kuya mo eh. Kaso, nung nakita niya daw yung reaction ng kanyang ex-boyfriend na nagulat, talagang nasatisfy siya. Pero, ang bilis daw nabawi ng satisfaction niya. Dahil, natuwa pa daw yung kanyang ex. Nalintikan na. Ano ba naman yan? Yung reaction daw ng ex niya, bukod after nung gulat, natuwa pa daw. Sabi niya sa utak niya, mali ata yung ginawa ko. Pero fast forward, naging magjowa daw sila nung kuya, nung ex niya. At ayun lang, alam mo yon, parang mas okay daw yon kasi mas okay daw talagang mag-alaga yung kuya niyang ex niya. At nakalimutan niya na din daw na kailangan niya palang bumawi, kailangan niya palang gumante, kasi nga grabe daw yung pagmamahal na ibinibigay daw ng kuya ng ex niya. At okay na din naman daw sila ng ex niya, parang wala na daw talagang kahit anong, alam mo yun, wala nang kahit anong galit na nararamdaman sa puso niya.
Ayun, masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang kuya ng kanyang ex. Ayun ang chika-chika ni Shay. Thank you so much, Shay. And mag-proceed na po tayo sa ating last na chika for tonight, everyone. I mean tonight, today, kung anong oras nyo man ito mapapanood, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ito na po ang ating last na chika. At tuwang-tuwa po ako dito sa last na chika na to kasi favorite ko to nung nag-live ako last time. Ito yung favorite na chika ko. So, ayun, since nasabi ko kang nag-live ako last time, so nabasa ko din siya sa live, 'di ba? So, nabasa ko ito sa live. Sa mga hindi po nakanood ng live, ito po, uulitin ko po ang chika na ito. Makinig na po kayong lahat dahil ito na ang chika ko. And this chika is malama, may hindi may pagka, BL talaga siya. Kaya naman makinig na kayong lahat. Kaya, ano ba yun, paulit-ulit naman tayo. Kaya naman, ano ba talaga? Anyway, ito na nga, simulan na natin to. When I was 15 daw, when I was a young boy, my father, ha? When I was a young boy, magnanakaw ng baboy, mema ka talaga no? Anyway, nung 15 years old daw itong si Alex, meron daw siyang nakilalang lalaki. Itong lalaki daw na ito ay palagi daw bumibili sa kanila ng soft drinks. At kung ano-ano pang mga tinitinda nila. And every time daw na bibili ng soft drinks itong si Boy, ay magtitira daw siya ng konti sa bote at yun daw ang kanyang iinumin. So ngayon, since palagi niya nga yung ginagawa, hindi naman daw napapansin nung una nung lalaki. Hanggang sa one time, bumili daw ng soft drink ulit tong lalaki na to. Usually, palagi naman daw umaalis agad eh. Eh di, sanay siya na aalis agad yung boy. So, edi na nga, bumili na naman siya ng soft drinks. Oh my God. Okay po, soft drinks po. Okay po, ito po. So, naglagay na siya sa plastic at iniabot na daw dito kay Guy. Pagkaabot kay Guy, hindi niya na pinansin kung umalis ba o hindi. Pero alam niya, umalis na yung Guy. Tapos nakita niya na, ito yung natira sa soft drink niya. Iinumin ko na din. Tapos ngayon, pagkatingin niya, nagulat siya kasi nandun pa din yung lalaki na bumili sa kanila. Sabi daw nung lalaki, "Huy, masarap ba?" Doon daw siya parang namula, hindi alam kung anong ire-react, nanginig, at the same time, sobrang shock. Tapos, kinilig. Kilig na kilig daw siya kasi kinuusap niya ako. Akala ko bumibili lang siya sa amin, pero kaya nag-start siya ng conversation kung masarap ba. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko. Pero kilig na kilig daw talaga siya. Ngayon, after daw nung pangyayari na yon, naging super close daw sila. As in, palagi na daw silang magkasama, magkausap. Nung nag-18 years old daw siya, nag-confess na daw siya ng feelings dito sa guy na to. Yung guy din daw ay nag-confess din daw sa kanya na same. Gusto din kita. At ang pinaka nakakatuwa po dito ay hanggang ngayon ay magjowa pa rin sila. At sila po ay 8 years na together. Ay! Sobrang cute! Grabe! Love wins! Love wins! Love wins! Malapit na po mag-Pride. Hala! Ano ko pala to? Happy Pride Month pala, everyone! Oh no! Happy Pride Month! Grabe! Love wins! Love wins! Love wins! Malama! BL! Yes! Woo! Grabe, mabuhay ang sangkabaklaan! I love my gay people talaga. Okay, at yun na po natatapos. Hindi marunong magtagalog yarn. At dun na po natatapos ang ating chikahan for today's podcast. Sana nag-enjoy kayo dahil sobra-sobra pong nag-enjoy ako. Maraming salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin at nakikinig po ng podcast ko. Kung gusto nyo pong mag-share ng mga chika-chika, chikret, ganyan, huwag po kayong mag-alala dahil available pa rin po ang link na nasa bio ko, Facebook, Instagram, TikTok. Mag-send lang po kayo ng inyong mga chika doon sa Google form na ginawa ko. Thank you so much everyone. I love you all so much. See you again sa ating episode 9 na podcast. Hindi ko alam paano matatapos to, basta bigla na lang mawawala. Bigla daw narinig niya na tumunog yung... Ano yun? Ang baho?